unit natin ngayon ay Isuzu D-Max. Ito ay tinuwing pa galing ng Samar. Ayan. Ang concern nito mga bay ay bigla na lang tumirik ang makina at ayaw nang umandar. May mga mekaniko na rin na sumubok na paandarin ng unit pero hindi talaga sila nagtagumpay kaya dinala na lang ng may-ari dito sa atin. Ayan, so bumulaga sa atin mga bay yung mga parts na hindi pa naibalik ng dating gumawa dito. Tingnan kasi nila na dito at binaklas ay yung supply pump natin. Pinakalibrate nila at yan makikita natin na bukas yung timing cover natin dyan. At ngayon yung gagawin natin ay babalik natin yan at titingnan natin kung supply pump ba talaga yung problema nito. Ang sabi ng may-ari ay nagkaroon ng water contamination yung kanyang fuel kaya chinik muna natin dito yung kanyang fuel filter. Confirm natin na meron ngang tubig yung kanyang diesel. Kapag nakapasok na yung tubig dun sa fuel system natin mga bay, sigurado yan na meron niyang sisirain na mga parts at mga sensor. Kapag nangyari yan, ibig sabihin malaking gastos talaga yan mga bay. At dito mga bay ay nagsimula na kaming ibalik yung mga parts na binaklas ng dating gumawa. So isa sa mga challenging part ng pagiging mekanika mga bay, no? Kapag iba yung nagbaklas pero ikaw yung magkakabit. Biningnan muna natin dito yung kanyang timing. Ayan, so isa sa pinakamahalagang part ng makina mga bay, no, yung kanyang timing. Dahil kapag wala sa timing yan ay hindi talaga andar ang makina. Next na ginawa natin dito mga bay ay binaba muna natin yung tangki ng diesel. Dahil alam natin na meron tubig yung laman nito. Ang gagawin natin ay lilinisin natin to at papalitan natin ng bagong diesel. Yun na nga mga bay, naibalik na natin yung mga parts na binaklas ng mga dating gumawa. Ngayon ay subukan nating paandarin yung unit kung aandar na ba to. Ayan. Sige. Okay. 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 Makikita natin dito mga bay na ayaw pa rin tumuloy sa pag-andar yung makina natin. So ibig sabihin hindi supply pump yung naging problema nito ano. Yun mga bay, dito na tayo magsisimula sa dating diagnosing. Bakit ko ngayon sinabi na dito pa lang tayo magsisimula? Dahil kanina mga bay, ay yung ginawa natin ay pag-troubleshoot pa lang yun sa dating ginawa ng mga ibang nagbaklas nito no. So binalik muna natin yung mga parts. Titingnan natin dito mga bay no kung mayroong related diseases or trouble code doon sa kanyang makina at doon tayo mag-uumpisa sa pagdadiagnose. Basic lang yung gagawin natin dito mga bay no dahil wala naman tayong nakikitang DTC. So dito sa kanyang data stream, punta tayo doon sa kanyang fuel pressure at titingnan natin, i-compare natin yung desired value at yung actual. So makikita natin dito mga bay na walang pressure. So 36 yung desired pressure pero yung kanyang actual pressure is nasa mga 12 point something lang no. 0.12 something. So ibig sabihin wala siyang nababasang pressure doon sa makina or sa kanyang fuel system. Yun, so fast forward tayo mga bay. After series of testing natin at diagnosing na ginawa natin mga bay, found out natin na yung may problema dito ay yung kanyang fuel rail pressure sensor. Ano ba ang trabaho ng fuel rail pressure sensor? Bakit ayaw umandar ng makina? So yung trabaho nito mga bay, siya yung nagmo-monitor ng pressure doon sa buong rail natin, itong assembly na to. Diyan nagbabase yung ECM kung papaganahin niya yung injectors natin. So kapag na-detect niya na walang pressure, i-disable ng ECM natin yung injector natin. Hindi mo talaga mapapaandar yung makina mo kapag nagloko na yung ating sensor. Yon, fast forward ulit mga bay no. Tingnan nga yung ating in-order na parts. Genuine to mga bay no. Ibig sabihin original yung binili natin. Kakabit lang natin tong parts na to at susubukan na ulit natin paandarin mamaya mga bay. Tingnan natin kung meron bang improvements dun sa ginawa natin. Tumitira pala ng unit na to mga bay ay si Sunny Boy. Ayan. Yung senior mechanic natin dito sa Fix It Right Garage. Yan. So papakabit lang natin yung bago mga bay at susubukan ulit natin na paandarin yung unit na to. Yan, fast forward ulit tayo. Nakabit na natin yung bagong parts no. Na-install na natin yung bagong fuel rail assembly. Ang tanong, aandar kaya to ngayon? This is the moment of truth mga bay no. So titingnan natin kung andar na ba tong unit na to. Start. Ito na. Ito na. Adto na. Adto na. Nadali. 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 Yun o. Lupit mo talaga Sani. Punta na naman si Sani. Good job, Sani. Ayos. Buslot ang bitaka ni. Buslot ang bulsa.
Dili, mata. Mata. Yay! One click kaya eh. Woo! Ayos. Goods. Nadali ra gyud, dagdali ra. Pressure. Sakto. Ayun mga bay, so naibalik na natin lahat ng parts na binaklas. So yun mga bay no, so itong D-Max road test na natin ngayon para masubukan natin kung goods na ba yung takbo nito. Based naman sa ating scanning, goods na yung ating ECM. Nakita natin dyan na kulay green, so ibig sabihin normal na yung kanyang scanning, so wala na tayong nakikita ang problema. Malinis yung dashboard natin, walang nakailaw na pag-ibig. So far maganda yung takbo nito, okay yung response, okay yung shifting, so basically okay na to. Pwede natin to i-release sa may-ari ko, no? So yung pinaka main cause talaga, no, kaya nagka-problema to dahil dun sa fuel contamination, no? Nagkaroon ng tubig yung kanyang diesel, at yun siguro hindi napansin ng may-ari na napunta na dun sa kanyang mga fuel system parts. Buti na lang hindi na pasok ng tubig yung injectors natin. So yun lang naman mga bay, goods na to, pwede na natin itong i-release, and maraming salamat. God bless.